Bukod sa negosyo, aabangan kung uungkatin ng Pangulo sa China ang issue ng West Philippine Sea at ang posibleng joint military exercises. Saksi si Trisha Zafra. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Jointly, Philippines, US, the last one. Kasunod niyan, idiniklara na ngang huli ang Joint Amphibious Landing Exercise natin at ng Amerika nitong Oktubre. Pero ang pakikipag-war game sa China na dinalaw ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte, posible raw. Sinabi niya yan sa Hong Kong-based TV network na Phoenix TV. Bukas din siya sa joint exercise ng Pilipinas at Russia. Sabay sabing nabigyan na raw ng sapat na panahon ng ating puwersa na magsanay kasama ng Amerika. Maaari rin daw bumili ang Pilipinas ng military equipment mula China. That is also possible, but pag-usapan pa kasi kung anong klaseng war games ang ang gagawin. So we have not talked about the details. Pero sa ngayon, ang mas inaabangan ay kung babalik ang mainit na relasyon sa pagnenegosyo ng Pilipinas at China na nagkalamat dahil sa agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang isyong yan, hindi natuldukan ng desisyon ng Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas na ayon sa Pangulo ay sisikapin niyang matalakay pero hindi ipipilit. We are never certainly afraid to negotiate with China when the opportunity to negotiate is there. But what we're only saying is that right now, it is not the time to discuss substantively resolving this issue. Noong eleksyon lang, nangakong magje-jet ski papuntang Scarborough Shoal ang Pangulo para igiit na teritoryo ito ng Pilipinas. Pero sa panayam sa international network na Al Jazeera, sinabi niyang hindi siya dapat asahang mag-jet ski, lalo't hindi siya marunong lumangoy. Hyperbole lang daw ito o yung paggamit ng sobrang pananalita para ipuntong hindi bibitawan ang teritoryo. Ang issue ng West Philippine Sea ang posibleng dahilan ng lalo pang pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino sa China ayon sa isang eksperto. Merong direct impact sa ordinaryong mga Pilipino yung presensya ng China diyan sa South China Sea. No? Essentially, nawalan ng trabaho yung mga mangingisda natin. At palaging madidinig mo ang tagapagsalita o representante ng China sa Pilipinas at kahit sa international community for that matter na parang medyo may yabang o hubris. Higit na mas malaki ang tiwala ng mga Pilipino sa Amerika. Kaya paalala ng ilan sa pagbalanse ng Pangulo sa relasyon ng Pilipinas sa China at Amerika. We proceed with this with some caution and moderation. It's not good to expand new friendships at the expense of losing long-standing friends. Friendships should never change, but indeed they must be multiplied. Ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi.